Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Mga kabombo, sa Christmas Around the World ngayong araw, alamin po natin kung paano ipinagdiriwang ang Kapaskuhan doon sa Taiwan. Kaugnay niyan, may special report si Bombo Liza Eclarinal. Tribal Christmas. Itinuturing ng mga Taiwanese ang Pasko bilang Tribal Christmas. Ito ay sa kadahilan ng kadalasan sa mga nagdiriwang na lang ng Pasko doon sa Taiwan ay ang mga nakatatanda. Sa 23.78 milyong katao sa Taiwan, 1.8 milyong mga Katoliko ang nasa lugar na kung saan hindi lahat ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang Taiwan ay nasa ilalim ng pamumuno ng Republic of China. Matatagpuan ng Japan sa northeast na bahagi at ang ating bansa naman ang sa timog na bahagi nito. Karaniwan sa mga Taiwanese ay may kulturang Chinese, na hindi nagdiriwang ng Pasko dahil mas ipinagdiriwang ang New Year o Chinese New Year. Ayon sa ating Bombo International News correspondent sa Taiwan na si Elsie Bunag, kung ikukumpara ang Kapaskuhan sa Pilipinas sa Taiwan, ay mayroon itong malaking pagkakaiba dahil hindi naman anya gaanong nagdiriwang ng Pasko ang mga Taiwanese, kaya naman silang mga Filipino community ang bumubuhay sa tradisyon na ipagdiwang ang Kapaskuhan. Dito po actually sa Taiwan is wala po yung mga Taiwanese is wala naman yung Christmas party, walang Pasko. Sa atin lang yan yung Pasko. Mga Pilipino, mga nandito, yan, nag-iipon-ipon kami. Dito kasi ang pinagdiriwang nila is Chinese New Year. Yung iba is, yun, itong mga amo ko is nagse-celebrate sila ng New Year. Pero Christmas hindi. Kami pag Christmas, yung mga, kung mayroong katabi mga yung sabing kapitbahay, ayun, nagsasama-sama. Nagluto ng mga halimbawa is pancit, spaghetti, natural lang yung mga handa. Yun lang, bago mga manok, yan. Ganun lang, kasimple. Dagdag pa ni Elsie na ang kanilang mga inihahain sa hapag kapag nagsama-sama silang mga Pinoy ay ang mga niluto nila sa kani-kanilang mga bahay. Tulad dito sa ating bansa. Ang kanilang inihahanda rin ay ang spaghetti, fruit salad at ang sikat na lechong manok. Ay, kami-kami lang naman po yung mga Pilipino eh. Yung mga may baon-baon mga luto-luto namin sa aming mga bahay. Yun, aming pinagsasalu-saluhan. Tulad dito sa Pilipinas, isa sa malimit na pinupuntahan na lugar sa Taiwan kapag Christmas season ay ang simbahan. Simbahan. Kasi simbahan muna ako napunta. Minsan. Last year yun, makasimba naman ako. Pero hindi ko masabing yearly kasi depende din yan sa mga amo kung papayagan ka o hindi makalabas. Sa kabilang banda, alam nyo ba mga kabombo at Kastar Nation na sa Taiwan, isa sa mga rules ng kanilang mga amo ay isa lang din ang day off ng mga overseas Filipino workers depende sa kanilang usapan. Kung ikaw ay lumabas na ng Pasko o sa araw ng December 25, ikaw ay hindi na maaaring lumabas o mag-avail pa ng day off sa araw ng bagong taon. Pero depende rin yun sa amo. Kasi nakakaya namang, di ba, kasi sa isang buwan is binibigay lang ng amo, yung ibang amo is one day off. Is, di ba, Pasko, di ba, alam ba, December 25, di 31, kung lalabas ka ng 31, is December pa rin yun. Pag-aon, iba na. Wala na masyadong, merong, yung siguro, kasi ang trabaho ko dito is caretaker, nag-aalaga ng matanda. Siguro yung mga factory, yun, nakakalabas sila kahit anong oras, basta walang pasok. Kaugnay niya, narito naman ang naging pagbati ni Bombo International News Correspondent Elsie sa kanyang pamilya na narito sa Pilipinas, partikular na sa Oriental Mindoro.
Binabati ko po yung mga kapatid ko dyan, ang aking mga anak at ang aking inay. Kumusta na kayo? Miss ko na kayo. Yun lang po. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.